Sa paanan ng kabundukan ng Baryo Ripoco, kung saan ang mga ulap ay tila laging nakasabit sa tuktok ng matatandang punong kahoy at ang hangin ay may dalang halimuyak ng basang lupa, nakatayo ang isang maliit at marupok na kubo. Gawa ito sa kawayan at pawid, at kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong na parabang umiiyak ang tahanan kasama ng mga nakatira rito. Doon nakatira si Larry. Si Larry ay isang payat na binata. May kayumangging balat na sunog sa araw at mga kamay na magaspang sa kakahukay ng lupa at pagdadala ng sako ng kamote. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ginigising na siya ng tilaok ng mga manok at huni ng mga ibon. Bumabangon siya ng tahimik upang hindi magising ang kanyang inang may karamdaman at ang bunsong kapatid na babae na mahina pa ang katawan. Sa isang sulok ng kubo, nakahiga ang kanyang ina, si Aling Rosa, na matagal nang may sakit sa baga. Sa tuwing umuubo ito, parang hinihila ang hininga palabas ng kanyang dibdib. Sa kabilang gilid naman, natutulog si Nene, ang kanyang kapatid na 10 taong gulang. Yakap ang isang lumang basahang ginawang unan. Tahimik na isinusuot ni Larry ang kanyang kupas na kamiseta at kupasing tsinelas. Kinuha niya ang isang bayong na yari sa ratan at isang kalawanging itak. Pagkatapos, maraan siyang lumabas ng kubo. Sa labas, ang Baryo Ripoco ay tila natutulog pa. Ang mga bahay na gawa sa kahoy at semento ay nakahanay sa gilid ng makitid na kalsada. Sa malayo, makikita ang napakalaking bahay ng hasyenderong si Don Ricardo Villamor, isang palasyong may mataas na bakod, bakal na tarangkahan, at mga ilaw na tila hindi kailanman namamatay. Si Don Ricardo ang pinakamayamang tao sa baryo. Sa kanya halos lahat nagmamay-ari ng lupa at sa kanya rin nagmumula ang takot, galit at pang-aapi. Ang pamilya ni Larry ay isa sa maraming pamilyang umaasa lamang sa maliit na lupang inuupahan mula sa hacienda ni Don Ricardo. Taon-taon, kailangang magbayad ng upa at bahagi ng ani. Kapag hindi nakabayad, pinalalayas. Kaya araw-araw, kahit pagod, kahit gutom, kahit may sakit ang ina, patuloy na kumakayod si Larry. Lumakad siya patungo sa likod ng baryo, sa maliit na taniman ng kamote na siya mismo ang nagbungkal. Maliit lamang iyon, hindi hihigit sa kalahating ektarya. Ngunit iyon na ang tanging pag-asa niya. Lumuhod siya sa lupa, hinawakan ng itak, at sinimulan ng pag-aani. Isa-isang hinuhukay ang mga ugat ng kamote, inaalis ang lupa at inilalagay sa bayong. Habang ginagawa niya iyon, sumisikat na ang araw. Unti-unting pinapainit ang kanyang likod at leeg. Pawisan na siya ng matapos. Mabigat ang bayong sa kanyang likuran habang naglalakad siya pabalik sa baryo. Tuwing umaga, pumupwesto si Larry sa tabi ng palengke, sa isang sulok na malapit sa kanal at basurahan. Doon lang siya pinapayagang magtinda. Ang magagandang pwesto ay para sa mga kamag-anak at kakilala ng hasyendero. Inilatag niya ang isang lumang sako sa lupa at doon inilagay ang kanyang mga kamote. Kamote po, sariwang kamote. Mahina ang kanyang boses. Halos hindi marinig. Lumipas ang ilang sandali bago may lumapit. Ngunit hindi ito mamimili. Ito ay sina Marco at Dindo, mga anak ng katiwala ni Don Ricardo. Kilala sila sa baryo bilang malulupit at mapangapi. "Hoy Larry!" sigaw ni Marco. Napalingon si Larry. "Nandito na naman ang pulubi ng kamote," dagdag ni Dindo habang tumatawa. Lumapit sila. Sinipa ni Marco ang isang kamote.
Gumulong ito sa kanal. "Ano ba yan? Parang ikaw? Marumi at walang silbi," sabi niya. Yumuko si Larry. Huwag niyo pong sirain. Ibebenta ko po yan." Tumawa si Dindo. "Ibebenta? Sino ba ang bibili sa iyo? Ang baho mo nga eh." Kinuha ni Marco ang isang kamote at itinapon sa kalsada. Nadaanan ito ng motorsiklo. Nadurog. Napakuyom ang kamao ni Larry. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sanay na siya. Araw-araw ganito. Pangungutya. Pang-aalipusta. Pananakit. "Sabihin mo sa nanay mo," sabi ni Marco. "Magbayad na sila ng utang. Kung hindi, palalayasin na kayo." Nanginginig ang boses ni Larry. "Opo." "Saka isa pa," dagdag ni Dindo. "Huwag ka nang magpakitang gilas dito. Alam mong wala kang laban sa amin." Pagkatapos ay umalis silang tumatawa. Naiwan si Larry na nakayuko. Pinulot niya ang nadurog na kamote. Tinanggal ang putik at alikabok. Inilagay pa rin sa bayong. Para sa kanila sa bahay, kahit madurog, pagkain pa rin iyon. Makalipas ang ilang oras, may ilang taong bumili. Matatanda, may hirap din. Kaunti lamang ang kinita niya. Sapat lang para sa bigas at kaunting sardinas. Pag-uwi niya sa kubo, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa may bintana, hinihingal. "Nay," sabi niya. "Larry, nakabenta ka ba?" Mahina nitong tanong. "Opo, Nay. Heto po." Inilabas niya ang barya. Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang pagod. "Salamat, anak." Tahimik silang kumain ng tanghalian, kanin, sardinas at pinakuluang kamote. Habang kumakain, nakatingin si Larry sa labas, sa may gilid ng kakahuyan. May kakaibang anino, parang may gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi niya pinansin. Akala niya ay pagod lang siya. Kinagabihan, matapos nilang kumain, lumabas si Larry upang kumuha ng tubig sa poso. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahinang tinig. "Tubig? Pagkain?" Napahinto siya. "Nanino yan?" tanong niya. Walang sumagot. Ngunit naroon ang tinig. Mas malinaw. "Gutom ako." Napatingin siya sa may lilim ng punong balete sa gilid ng daan. May nakita siyang anyo. Isang payat na figura. Maputla. Mahaba ang buhok. At kumikislap ang mga mata sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ni Larry. Gusto niyang tumakbo. Ngunit hindi siya makagalaw. "Tulungan mo ako," bulong ng nilalang. "At tutulungan din kita." Doon nagsimulang magbago ang kapalaran ni Larry kahit hindi pa niya alam. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan ng Ripoko, unang nagtagpo ang isang gutom na engkanto at isang binatang tinatapak-tapakan ng mundo. Nanatiling nakatayo si Larry sa gitna ng madilim na daan, hawak ang timba ng tubig na tila biglang bumigat sa kanyang mga kamay. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanyang batok at ang mga dahon ng punong balete ay marahang kumaluskos, waring may ibinubulong na lihim. Sa ilalim ng puno, malinaw na ngayon ang anyo ng nilalang. Isa itong babaeng mukhang dalaga, ngunit ang balat ay maputla na parang hindi na sinagan ng araw kailanman. Ang buhok ay mahaba at gusot, bumabalot sa kanyang payat na katawan. Ang damit ay tila yari sa lumang dahon at manipis na hamog,
halos hindi mahawakan ng mata. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang mga mata. Malaki, maliwanag, at puno ng lungkot. Larry, mahinang tawag nito. Napasinghap siya. Paano mo alam ang pangalan ko? Bahagyang ngumiti ang nilalang, ngunit walang saya sa ngiting iyon. Matagal na kitang minamasdan, sagot nito. Araw-araw, sa palengke, sa bukid, sa bahay nyo. Nanginginig ang tuhod ni Larry. Engkanto ka ba? Mahinang tanong niya. Tumango ang nilalang. Ako si Liraya, sabi nito. Isang nilalang ng kagubatan, isang bantay ng mga puno at ilog. Napatitig si Larry. Maraming beses na siyang nakarinig ng kwento tungkol sa mga engkanto, mga nilalang mapaglaro, mapanganib, at kung minsan ay mapagbigay. Ngunit hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. Bakit ka gutom? Tanong niya. Lumapit si Liraya ng bahagya. Agad umatras si Larry. Huwag kang matakot, wika nito. Hindi kita sasaktan. Kung gugustuhin ko, matagal na sana. Huminga siya ng malalim. Ang kagubatan, paliwanag ni Liraya, ay unti-unting namamatay. Pinuputol ng mga tao ang mga puno. Sinisira ang bukal. Sinusunog ang damo. Nawawala ang aming lakas. Napayuko ito. Kami ay nabubuhay sa lakas ng kalikasan. Kapag humina ang lupa, humihina rin kami. Kapag namatay ang gubat, mamamatay din kami. Tahimik na nakinig si Larry. Naalala niya ang mga truck ni Don Ricardo na araw-araw naglalabas ng troso mula sa bundok. Naalala niya ang mga punong pinutol upang gawing taniman. Gutom ako, patuloy ni Liraya. Mahina na ako. Ilang araw na akong hindi nakakakain ng lakas ng lupa. Kailangan ko ng pagkain ng tao, kahit sandali lang. Ng pagkain? Ulit ni Larry. Opo, sagot nito. Hindi ko kayang magnakaw. Hindi tulad ng iba. Kailangan ko ng pahintulot. Napatingin si Larry sa kanyang timba. Naalala niya ang hapunan nila. Kaunting kanin, kaunting sardinas, at durog na kamote. Kung magbibigay siya, kukulangin sila. Kung hindi, maaaring mamatay ang nilalang. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Anong gusto mong kainin? Tanong niya sa huli. Nagliwanag ang mga mata ni Liraya. Kahit ano, sagot nito. Kahit kamote, kahit tira-tira. Dahan-dahang humakbang si Larry pabalik sa kanilang kubo. Hindi siya lumingon. Natatakot siyang mawala ang nilalang kapag tiningnan niyang muli. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang natutulog na ang kanyang ina at kapatid. Tahimik siyang kumuha ng 3 nilagang kamote at kaunting kanin. Binalot niya sa lumang panyo. Lumabas siyang muli. Nandoon pa rin si Liraya. Nakatayo sa ilalim ng balete. Parang multong hinihila ng buwan. Ito lang po ang kaya ko, sabi ni Larry habang inaabot ang pagkain. Tinanggap iyon ni Liraya ng may paggalang. Salamat, bulong nito. Umupo ito sa ugat ng puno at dahan-dahang kumain. Habang kumakain, unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Nagkakaroon ng kulay ang balat. Nagiging malinaw ang muka. Nagiging mas buhay ang mga mata. Napangiti si Larry. Gumagaan ka na, sabi niya. Opo, sagot ni Liraya. Dahil sa iyo. Matapos kumain, tumayo ito. Larry, wika nito. Bakit mo ako tinulungan kahit ikaw ay naghihirap? Napaisip siya. Hindi ko rin po alam, sagot niya. Siguro
Kasi alam ko kung ano ang pakiramdam ng gutom. At nang walang tumutulong, napatitig si Liraya sa kanya. May luha sa gilid ng mga mata nito. Bihira ang katulad mo, sabi nito. Karamihan sa tao, sarili lang ang iniisip. Lumapit ito. Inabot ang kamay ni Larry. Nang magdikit ang kanilang balat, nakaramdam siya ng mainit na daloy sa buong katawan. Parang may dumadaloy na liwanag sa kanyang ugat. "Huwag kang matakot," bulong ni Liraya. "Regalo ito." "Regalo?" ulit niya. "Isang biyaya," sagot nito. "Hindi para yumaman ka, hindi para maghiganti, kundi para tumatag ka." Biglang umihip ang malakas na hangin. Umikot ang mga dahon. Umikit si Larry. Nang muli niyang imulat ang mata, wala na si Liraya. Ang tanging naiwan ay isang maliit na bato na kumikislap sa ilalim ng balete. Pinulot niya ito. Mainit at tila may pintig. Dinala niya iyon pauwi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi niya alam kung paano nito babaguhin ang kanyang buhay. Ang alam lang niya, simula ng gabing iyon, may kakaibang lakas na gumagalaw sa kanyang loob. At sa Baryo Ripoco, unti-unti nang gumagalaw ang tadhana. Madaling araw pa lamang nang magising si Larry. Hindi siya ginising ng tilaok ng manok o ng huni ng ibon, kundi ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Para bang may munting apoy na nagliliyab sa loob niya, ngunit hindi siya sinusunog. Sa halip, pinupuno siya ng lakas. Dahan-dahan siyang umupo sa banig. Tahimik pa ang buong kubo. Mahimbing ang tulog ni Aling Rosa, bagaman paminsan-minsan ay umuubo. Si Nene naman ay nakatagilid, yakap ang lumang basahang unan. Ipinatong ni Larry ang kamay sa kanyang dibdib. Doon niya naramdaman ang maliit na bato. Ang batong iniwan ni Liraya. Inilabas niya ito mula sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Sa dilim ng kubo, bahagya itong kumikislap. Parang may sariling ilaw. Kulay bughaw na may halong ginto. At tila may gumagalaw na anino sa loob. "Buhay ka ba?" Mahinang bulong ni Larry. Walang sagot. Ngunit bigla niyang naramdaman ang marahang pintig, parang tibok ng puso. Napasinghap siya. Agad niyang itinago ang bato. Bumangon siya at lumabas upang maghanda sa pag-aani. Ngunit may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Magaan ang katawan niya. Walang bigat ang kanyang balikat. Kahit kulang siya sa tulog, parang bagong gising mula sa mahabang pahinga. Sa bukid, mas mabilis siyang nakagalaw. Isang hampas lang ng itak, natatanggal ang matigas na lupa. Isang hila lang, buo ang kamote. Hindi na siya hinihingal. Hindi na siya agad napapagod. Ang gaan, bulong niya. Napuno agad ang kanyang bayong. Mas marami kaysa karaniwan. Mas malalaki. Mas sariwa. Pagdating niya sa palengke, napansin iyon ng mga mamimili. "Ang ganda ng kamote mo ngayon, Larry," sabi ng isang matandang babae. "Oo nga," dagdag ng isa. Parang galing sa mayamang bukid. Napakamot siya sa ulo. "Salamat po." Mas mabilis na naubos ang kanyang paninda. Mas marami siyang kinita. Nang hawakan niya ang mga bariyang nasa palad, hindi siya makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na umuwi siyang may sapat na pera para sa bigas, gulay at gamot ng kanyang ina. Pag-uwi niya, nadatnan niyang hirap na hirap huminga si Aling Rosa. "Nay!" sigaw niya. Lumapit siya agad. Hinawakan ang kamay nito.
Mainit. Pawis na pawis. "Larry!" Mahinang tawag ng ina. Parang hindi ko na kaya. Nanginig ang puso niya. "Hindi po, Nay. Lalakas pa po kayo," sabi niya habang pinipigilan ng luha. Naalala niya ang bato. Parang may bumubulong sa kanya. "Ilapit mo." Dahan-dahan niyang inilabas ang bato at inilapit sa dibdib ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, kumislap ang bato. Isang banayad na liwanag ang bumalot kay Aling Rosa. Hindi ito nakasisilaw. Parang sinag ng umagang araw. Unti-unting humupa ang hingalin nito. Bumagal ang ubo. Lumuwag ang dibdib. Napapikit si Aling Rosa. Makalipas ang ilang sandali, muling nagmulat. "Larry," bulong nito. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Napatigil si Larry. Hindi siya makapagsalita. Itinago niya agad ang bato. "Opo, Nay. Siguro po dahil nakabili na tayo ng gamot." Ngumiti ang ina. Salamat sa Diyos. Ngunit alam ni Larry, hindi lang iyon gamot. Kinagabihan, bumalik siya sa punong balete. May dalang nilagang kamote at kanin. "Liraya," tawag niya. "Nandito po ako." Tahimik ang kagubatan. Ngunit maya-maya, lumamig ang hangin. Lumabas ang liwanag mula sa pagitan ng mga dahon. Unti-unting lumitaw ang engkanto. Mas maliwanag na ang anyo nito ngayon. Mas malusog. Mas buhay. "Larry," wika nito. "Naramdaman ko ang paggamit mo sa bato." "Pasensya na po," sabi niya. "Ginamit ko po sa nanay ko. May sakit po kasi siya." Ngumiti si Liraya. "Huwag kang mag-alala," sagot nito. "Ibinigay ko iyon para sa ganyan." Umupo ito sa ugat ng puno. Ang batong iyon ay tinatawag na bato ng lupa. Paliwanag nito. Taglay nito ang lakas ng kagubatan at ng mga ninuno naming engkanto. "Delikado po ba?" tanong ni Larry. "Opo," sagot ni Liraya. "Kapag ginamit sa masama, sisirain nito ang gumagamit." Napalunok siya. "Kaya dapat malinis ang puso mo," tumango si Larry. "Hindi ko po iyon gagamitin sa masama," sabi niya. "Pangako." Napatingin si Liraya sa malayo. Ngunit darating ang panahon, wika nito, na masusubok ang pangakong iyan. Sa di kalayuan may dumaan na truck. May sakay na mga troso. May tatak ng hasyenda ni Don Ricardo. Nanlaki ang mata ni Larry. Mas lalala pa ang pagputol, bulong ni Liraya. At kapag naubos ang gubat, mawawala rin ang bato. Napatitig si Larry sa mga ilaw ng truck. Hindi niya alam noon na ang yaman ng hasyendero at ang kanyang munting bato ay magtatagpo sa isang madugong laban. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang bagyo ng kapalaran. Maagang nagising si Larry kinabukasan. Hindi na dahil sa init ng bato, kundi dahil sa malalakas na sigaw sa labas ng kanilang kubo. "Hoy! Lumabas kayo riyan!" Kasunod nito ang malakas na kalabog sa kanilang pintuan. Napabangon si Larry. "Nay, dito lang po kayo," sabi niya habang tumatayo. Nagmadali siyang lumabas. Sa harap ng kubo, nakatayo sina Marco at Dindo kasama ang 3 tauhan ng hasyenda. May dala silang pamalo at itak. Sa likod nila, nakaparada ang isang lumang jeep na may tatak ng Villamor. "Larry," sabi ni Marco, nakangising parang ahas. "May utos si Don Ricardo." "Uutos po?" tanong niya.
Palalayasin na kayo rito, sagot ni Dindo. 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng buwis sa lupa. Nanlamig ang dibdib ni Larry. Pero naghulog po ako nung nakaraan. May resibo po ako. Resibo? Putol ni Marco. Wala kaming pakialam. Lumapit ang isa sa tauhan. Sinipa ang isang bangkong kawayan. Narinig mo, di ba? Sabi nito. Umalis kayo bago magtakip si Lim. Kung hindi, tinapik niya ang itak. Nanginginig ang kamay ni Larry. Nay ko po, may sakit. Wala po kaming pupuntahan. Tumawa si Dindo. Problema mo na yan. Sa loob ng kubo, narinig ni Aling Rosa ang usapan. Pinilit nitong bumangon. Larry, tawag nito. Nakita iyon ni Marco. Buhay pa pala yan, sabi niya. Mas mabuti ngang umalis na kayo bago pa kayo mamatay dito. Hindi na nakatiis si Larry. Wala po kayong karapatan, sigaw niya. Biglang natahimik ang paligid. Ang laki ang mata ni na Marco at Dindo. Anong sinabi mo? Tanong ni Marco, lumapit ng mariin. Sinabi ko po, wala po kayong karapatan na basta na lang kaming paalisin. Ulit ni Larry, nanginginig pero matatag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Napaupo siya sa lupa. Mayabang ka na ngayon, ha? Sigaw ni Marco. Dahil may konti kang kinita? Sumugod si Dindo at sinipa ang bayong ng kamote. Nagkalat ang laman. Pulutin mo yan, utos niya. Tumugo ang labi ni Larry. Ngunit hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga kamote. Sa loob niya, kumikilos ang bato. Parang nagagalit. Parang nag-aapoy. Pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang gamitin iyon sa galit. Babalik kami mamayang hapon, sabi ni Marco. Siguraduhin mong wala na kayo rito. Umalis sila, nagtatawanan. Naiwan si Larry sa lupa. Lumapit si Aling Rosa, inalalayan siya. Anak, pasensya ka na. Kung naging pabigat ako. Umiiyak na sabi nito. Hindi po, Nay, sagot niya. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kinabukasan, nagpunta si Larry sa munisipyo upang humingi ng tulong. Ngunit sarado ang mga pinto para sa kanya. Wala kaming magagawa, sabi ng isang empleyado. Kaibigan ni Don Ricardo ang mayor. Pumunta siya sa simbahan, sa barangay hall, sa pulis. Pare-pareho ang sagot. Takot o kawalang pakialam. Pag-uwi niya, nakita niyang unti-unti nang kinukuha ng mga tauhan ng hasyenda ang ilang gamit ng kapitbahay nilang pinalayas din. Takot ang nakapinta sa mukha ng mga tao. Susunod na kayo, bulong ng isang matanda. Kinagabihan, umupo si Larry sa tabi ng balete. Luhaan, pagod, galit. Liraya, tawag niya. Ano po ang gagawin ko? Unti-unting lumitaw ang engkanto. Dumating na ang pagsubok, wika nito. Gusto ko na po silang labanan, sabi ni Larry. Gusto ko pong gamitin ang bato. Tumingin si Liraya sa kanyang mga mata. Kung gagamitin mo yon sa galit, sabi nito, unti-unti kang mawawala sa sarili. Pero kung hindi ko gagamitin, mawawala naman ang pamilya ko. Tahimik ang kagubatan. May isa pang paraan, bulong ni Liraya. Ano po? Tanong niya. Kailangan mong ipagtanggol ang lupa, sagot nito. Hindi lang para sa inyo,
para sa buong baryo, para sa gubat. Napatingin si Larry sa madilim na bundok. Paano? Sa tamang oras, sagot ni Liraya. Malalaman mo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong balete, natutunan ni Larry na ang tunay na lakas ay hindi basta suntok o mahika, kundi tapang na ipaglaban ang tama kahit nag-iisa. Dumating ang hapon ng mabigat ang hangin sa Baryo Ripoco. Parang may nakabiting bagyo sa kalangitan kahit wala namang ulap. Tahimik ang mga ibon. Walang naglalarong bata sa kalsada. Ang mga tao'y nagkukulong sa kani-kanilang bahay. Wari ayaw masangkot sa paparating na gulo. Sa loob ng kubo, tahimik na nag-iimpake si Larry. Isang sako ng damit, isang maliit na bayong ng bigas, ilang gamit sa kusina. Ang bato ng lupa ay mahigpit niyang itinali sa kanyang baywang, nakatago sa ilalim ng kamiseta. Sa isang sulok, nakaupo si Aling Rosa, mahina ngunit pilit na nagmamatyag. Larry, tawag nito. Aalis na ba talaga tayo? Huminto siya. Lumapit sa ina. Lumuhod. Hahanap po ako ng paraan, Nay, sabi niya. Hindi ko po kayo pababayaan. Hinawakan ng ina ang kanyang pisngi. Anak, huwag mong isugal ang buhay mo dahil lang sa amin. Napapikit si Larry. Kung hindi po dahil sa inyo, wala na po akong dahilan para mabuhay. Sagot niya. Sa labas, narinig nila ang ingay ng makina. Isang truck. Isang jeep. Mga sigawan. Dumating na ang mga tauhan ng hasyenda. Lumabas si Larry. Sa harap ng kubo, nakatayo sina Marco at Dindo kasama ang 5 armadong tauhan. May dalang pamalo, itak at baril ang isa. Oras na, sabi ni Marco. Umalis na kayo, dagdag ni Dindo. Hindi gumalaw si Larry. Nagbayad po ako noong nakaraan, sagot niya. May karapatan po kaming manatili. Tumawa si Marco. Karapatan? Sa lupa ni Don Ricardo? Lumapit ang isa sa tauhan at sinimulang kalasin ang dingding ng kubo. Hoy, huwag! Sigaw ni Larry. Sumugod siya. Tinulak ang tauhan. Nagulat ang lahat. Lumalaban ka na? Sigaw ni Dindo. Sinuntok si Larry. Tumama sa panga. Napaurong siya. Ngunit hindi siya bumagsak. May kakaibang lakas sa kanyang katawan. Parang may dumadaloy na init mula sa kanyang baywang. Mula sa bato. Tumayo siya. Hinawakan ang kamao. Sumugod muli ang tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis si Larry. Isang iwas. Isang suntok. Tumama sa dibdib ng lalaki. Napaatras ito. Bumagsak. Napatigil ang lahat. Anong ginawa mo? Bulong ni Marco. Sumugod ang dalawa pa. Ngunit tila may gabay ang katawan ni Larry. Parang alam nito ang bawat galaw. Nakaiwas siya. Nakatama. Napabagsak ang isa. Nadapa ang isa pa. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa takot. Dahil sa lakas na hindi niya kontrolado. Barilin mo na! Sigaw ni Marco. Itinaas ng isang tauhan ang baril. Sa sandaling iyon, kumislap ang bato. Isang liwanag ang sumabog sa paligid ni Larry. Parang pader na gawa sa hangin at lupa. Pumutok ang baril. Ngunit tumama lamang ang bala sa liwanag. Bumagsak. Tahimik ang paligid. Nanlaki ang mata ng lahat. Ano ka ba?
Bulong ni Dindo. Huminga ng malalim si Larry. Hindi po ako kalaban nyo, sabi niya. Gusto ko lang pong manatili rito ng payapa. Ngunit sa loob niya may ibang tinig. Lumaban ka. Tapusin mo sila. Pinikit niya ang mata. Huwag, bulong niya sa sarili. Biglang dumating ang mga kapitbahay, mga magsasaka, mga tinderong mahihirap. Nakita nila ang nangyari. Tama na, sigaw ng isang matanda. Sobra na kayo. Matagal na kaming inaapi, dagdag ng isa. Nabuo ang kumpol ng mga tao, hindi armado. Ngunit matapang. Napaurong ang mga tauhan. Umalis muna tayo, bulong ni Marco kay Dindo. Isusumbong natin ito kay Don Ricardo. Sumakay sila sa jeep. Umalis ng mabilis. Naiiwan ang baryo sa katahimikan. Lumapit si Aling Rosa kay Larry. Yakap siya. Anak, anong nangyari sa'yo? Umiiyak nitong tanong. Hindi ko rin po alam, Nay. Sagot niya. Pero lalaban po ako para sa atin. Sa malayo, sa tuktok ng bundok, nakatanaw si Liraya. May halong tuwa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Unang hakbang pa lamang, bulong nito. Ngunit papalapit na ang bagyo. At sa hasyenda ni Don Ricardo, nagsimula ng magplano ang kapangyarihan laban sa isang binatang tindero ng kamote. Sa gitna ng malawak na lupain ng Hacienda Villamor, nakatayo ang napakalaking bahay ni Don Ricardo. Tila isang kuta na binabantayan ng bakal na rehas, mga ilaw at armadong gwardya. Sa loob ng marangyang sala, naglalakad pabalik-balik ang hasyendero. Mapula ang muka. Mahigpit ang kamao. Sa harap niya nakatayo sina Marco at Dindo, nakayuko at nanginginig. Isang tindero ng kamote? Sigaw ni Don Ricardo. Isang hamak na pulubi ang humiya sa atin? Isinuntok niya ang mesa. Nabasag ang isang baso. Pasensya na po, Don, sagot ni Marco. May kakaiba po siyang lakas. Lakas? Ulit ng hasyendero. Pamahiin lang yan. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw ang kagubatan na unti-unti niyang inuubos. Walang sino man ang pwedeng tumutol sa akin sa baryong ito, sabi niya. Lalo na ang isang dukha. Humakbang siya pabalik. Tipunin ninyo ang mga tao, utos niya. Mga gwardiya, mga tauhan, mga bayaran. Opo, Don, sagot ni Dindo. At ipatawag si Mang Silvestre, dagdag niya. Nagkatinginan sina Marco at Dindo. Yung albularyo po? Tanong ni Marco. Hindi, sagot ni Don Ricardo. Ang mangkukulam. Nanlamig ang dalawa. Sa isang liblib na bahagi ng bundok, sa isang kuweba na napapalibutan ng tuyong punong kahoy, nakatira si Mang Silvestre. Kilala siya bilang tagapamagitan ng dilim, tagapagpatawag ng masamang espiritu, tagagawa ng sumpa. Sa kabila ng babala ng matatanda, kumukonsulta sa kanya ang mayayaman kapag may problemang hindi kayang lutasin ng pera. Kinagabihan, dumating sa kuweba ang sasakyan ni Don Ricardo. Kasama ang dalawang tauhan, bumaba siya. Mabaho ang hangin. Amoy asupre at nabubulok na dahon. Mang Silvestre, tawag niya. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matandang lalaki. Payat, hukot, mapula ang mata. May mga tattoo ng sinaunang simbolo sa dibdib. Ano ang kailangan mo doon? Paos nitong tanong.
Gusto kong mawala ang isang tao, sagot ni Don Ricardo. Tahimik, walang ingay. Ngumisi si Mang Silvestre. Hindi libre ang ganon. Inihanda ko na, sagot ng hasyendero, sabay abot ng isang maletang puno ng pera. Tiningnan niyon ng mangkukulam. May kapalit, wika nito. Kapag gumamit ako ng dilim, may kukunin sa'yo. Bahala na, sagot ni Don Ricardo. Basta mawala siya. Sa baryo, walang alam si Larry sa nagaganap. Abala siya sa pag-aayos ng kubo. Tinutulungan siya ng mga kapitbahay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagkakaisa. Salamat sa iyo, iho, sabi ng isang matanda. Dahil sa iyo, nagkalakas loob kami. Ngumiti si Larry. Hindi po ako mag-isa, sagot niya. Magkakasama po tayo. Kinagabihan, muling bumalik si Larry sa balete. Nararamdaman ko ang panganib, sabi ni Liraya nang lumitaw ito. Ano pong ibig sabihin? Tanong niya. Gumagalaw ang dilim, sagot nito. May tumatawag ng masamang espiritu. Nanlamig si Larry. Dahil po sa akin? Opo, sagot ni Liraya. Dahil sa tapang mo. Huminga siya ng malalim. Handa po ako, sabi niya. Kahit ano pa yan. Tiningnan siya ng engkanto. Hindi sapat ang tapang, wika nito. Kailangan mo ring matutong makinig sa bato. Paano po? Inipunin mo ang iyong loob, sagot ni Liraya. Huwag galit, huwag takot, katahimikan. Ipinikit ni Larry ang mata. Hinawakan ng bato. Unti-unting naramdaman niya ang tibok nito. Parang puso ng lupa. Sa malayo, sa kuweba ni Mang Silvestre, nagsimulang magliyab ang itim na apoy. At ang pangalan ni Larry ay binulong sa dilim. Bumigat ang hangin sa Baryo Ripoco nang sumapit ang gabi. Walang buwan. Walang bituin. Tila tinakpan ng makapal na ulap ang kalangitan. At kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang pag-awit. Ang katahimikan ay parang hudyat ng paparating na kapahamakan. Sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog si Aling Rosa at si Nene. Si Larry naman ay gising pa. Nakaupo siya sa gilid ng banig, hawak ang bato ng lupa. Tahimik niyang sinusunod ang itinuro ni Liraya. Huminga ng malalim. Isipin ang lupa. Isipin ang hangin. Isipin ang tibok ng buhay. Unti-unting bumagal ang kanyang paghinga. Unti-unting luminaw ang kanyang isip. Biglang may naramdaman siyang malamig na haplos sa kanyang batok. Napadilat siya. May anino sa dingding. Hindi ito hugis tao. Parang usok. Parang aninong gumagalaw. Larry, bulong ng tinig. Nanlaki ang mata niya. Sino ka? Tanong niya. Biglang bumukas ang bintana nang walang humihip na hangin. Pumasok ang malamig na simoy. Kasabay nito ang itim na usok na unti-unting humubog sa anyo ng isang nilalang. May mahabang braso, may sungay, may matang pula, isang nilalang ng sumpa. Isinugo ni Mang Silvestre. Sumama ka na, ungol nito. Iaalay ka sa dilim. Tumayo si Larry. Agad niyang hinawakan ng bato. Kumislap ito, ngunit mahina, parang nahihirapan. Hindi ka sapat, sabay tawa ng nilalang. Akin na ang kaluluwa mo. Sumugod ito. Hinampas siya ng mahabang braso. Tumama sa dibdib. Lumipad si Larry. Bumagsak sa dingding. Napahinto ang paghinga niya. Sa kabilang silid, napabalikwas si Nene. Kuya?
Tawag nito. Matulog ka! Sigaw ni Larry kahit nahihirapan. Huwag kang lalabas! Muling sumugod ang nilalang. Binuka ang bibig na parang yunggib. Lumabas ang itim na usok. Naramdaman ni Larry ang matinding lamig. Parang hinahatak ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, may narinig siyang pamilyar na tinig. Larry! Si Liraya. Biglang sumabog ang liwanag sa labas ng kubo. Pumasok ang bughaw na sinag. Mula sa balete. Tumama sa nilalang. Napatras ito. Nilalang ng lupa! Sigaw ni Liraya. Hindi ka maaaring angkinin ng dilim. Lumilitaw ang engkanto sa loob ng kubo. Mas maliwanag. Mas makapangyarihan. Pinahina na siya. Singhal ng nilalang. Huli na ang lahat. Hindi pa, sagot ni Liraya. Lumapit siya kay Larry. Makinig ka, bulong nito. Huwag kang matakot. Isuko mo ang galit. Isuko mo ang sakit. Pumikit si Larry. Naalala niya ang kanyang ina, ang kapatid, ang mga kapitbahay, ang lupa, ang kamote, ang bawat hirap at luha. Ngunit sa halip na galit, pasasalamat ang pinili niya. Pinipili kong lumaban para sa kabutihan. Bulong niya. Biglang nagliyab ang bato. Isang gintong liwanag ang sumabog. Bumuo ng hugis puno sa paligid niya. Mga ugat, mga dahon, liwanag ng lupa. Sumigaw ang nilalang. Nasusunog. Natutunaw. Hindi ito tapos. Huling ungol nito bago maglaho. Biglang bumalik ang katahimikan. Bumukas ang bintana. Pumasok ang sariwang hangin. Napatumba si Larry sa sahig. Hinihingal. Lumapit si Liraya. Hinawakan ang kanyang noo. Malakas ka na, sabi nito. Ngunit ngayon, alam na nila kung sino ka. Babalik pa po ba sila? Tanong niya. Opo, sagot nito. At mas magiging mabangis. Kinabukasan, kumalat ang balita. May nakita raw na ninong gumalaw sa bahay ni Larry. May narinig na sigaw sa gabi. May amoy na parang nasunog na dahon. Naging alamat ang gabing iyon. At sa hasyenda, ngumiti si Don Ricardo. Hindi pa siya tapos, bulong niya. Sa dilim, muling gumalaw ang kasamaan. Pagkatapos ng gabing sinalakay ng sumpa, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Baryo Ripoco. Mas tahimik ang mga tao, mas maingat ang mga kilos. At mas madalas mapatingin kay Larry ang mga kapitbahay. May halong paggalang at takot. Hindi na siya basta tindero ng kamote. Siya na ngayon ang binatang nakalaban sa dilim. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, patuloy pa rin ang kanyang simpleng pamumuhay. Maaga pa rin siyang bumabangon. Nag-aani pa rin ng kamote. Nagluluto pa rin para sa kanyang ina at kapatid. Para sa kanya, wala siyang karapatang magmataas. Dahil kung wala ang bato at si Liraya, isa pa rin siyang karaniwang tao. Isang umaga, dumating sa kanilang kubo ang isang matandang hindi niya kilala. Payat, puting-puti ang buhok. May tungkod na yari sa matandang kahoy. May bitbit na maliit na supot na yari sa balat ng hayop. Si Larry ba ang nakatira rito? Tanong ng matanda. Opo, sagot niya. Ako po iyon. Ngumiti ang matanda. Ako si Apo Isko, sabi nito. Matagal na kitang hinahanap. Napatigil si Larry. Hinahanap po? Dahil sa bato, sagot ng matanda. At dahil sa dugo mo.
Nanlaki ang mata niya. Anong ibig niyo pong sabihin? Umupo si Apo Isko sa bangkong kawayan. Ang bato ng lupa, wika nito, ay hindi basta-basta pumipili ng may hawak. Tahimik na nakinig si Larry. Ilang daang taon na ang nakalipas, patuloy ng matanda. May isang angkan sa Ripoko na tagapangalaga ng kagubatan, mga taong may kasunduan sa mga engkanto. Mga tagapangalaga? Opo, sagot ni Apo Isko. Sila ang pumipigil sa pag-abuso sa lupa. Sila ang tagapamagitan ng tao at kalikasan. Huminga siya ng malalim. Isa sa kanila ang ninuno mo. Nanlamig si Larry. Ako po, tumango ang matanda. Ang lolo sa tuhod mo ay si Mateo, ang huling bantay ng balete. Parang may kumalabog sa dibdib ni Larry. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa isang ninunong nawawala sa gubat at hindi na bumalik. Ngunit nang dumating ang mga hasyendero, patuloy ni Apo Isko, pinatay ang mga bantay, tinakot ang iba, sinira ang kasunduan. Kaya po nagkaganito ang baryo? Tanong ni Larry. Opo, sagot ng matanda. Ang kapalit ng kasakiman ay sumpa at paghihirap. Inilabas ni Apo Isko ang isang lumang kwintas. May nakasabit na maliit na dahon na yari sa jade. Ito ang tanda ng mga bantay, sabi niya. Ikaw na ang susunod. Hindi ko po alam kung kaya ko, sagot ni Larry. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang maging perpekto, wika nito. Kailangan mo lang maging tapat. Kinagabihan, pumunta si Larry sa balete. Nandoon si Liraya. Alam mo na, sabi nito. Opo, sagot niya. Kaya pala, hindi kita pinili ng basta, wika ng engkanto. Pinili ka ng dugo at puso mo. Umupo sila sa ugat ng puno. May paparating, babala ni Liraya. Mas malaki kaysa sumpa. Ano po? Plano ni Don Ricardo na putulin ang buong kagubatan, sagot nito. Gagawin niyang plantasyon. Nanlaki ang mata ni Larry. Kapag nangyari iyon, dagdag ni Liraya, mamamatay kami at mawawala ang bato. Napakuyom ang kamao niya. Hinding-hindi ko po hahayaang mangyari iyon, sabi niya. Ngumiti si Liraya. Ngunit hindi mo kayang mag-isa, wika nito. Kailangan mo ang baryo. Tumingin si Larry sa mga ilaw ng mga bahay sa malayo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Ang laban niya ay hindi na lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat at para sa hinaharap ng Ripoko. Mula nang malaman ni Larry ang lihim ng kanyang pinagmulan, nagbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa sarili. Hindi na lamang siya isang mahirap na tindero ng kamote. Isa na siyang tagapangalaga, isang bantay ng lupa at kubat, isang tinig para sa mga walang lakas ng loob magsalita. Kinabukasan, maagang naglakad si Larry sa bawat sulok ng baryo Ripoko. Isa-isa niyang kinausap ang mga kapitbahay, ang mga magsasaka, ang mga tinderang palengke, ang mga mangingisdang umaasa sa maliit na ilog, ang mga matatandang matagal nang nakakaranas ng pangapi. Sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng baryo, tinipon niya ang mga tao. Tahimik silang nakaupo. May kaba, may pagdududa, may pag-asa. Mga kapitbahay, panimula ni Larry, alam niyo kung paano tayo tratuhin ng hasyenda. May umungol,
may tumango. Alam niyo kung paano kinukuha ang lupa natin, ang gubat natin, at ang kinabukasan ng mga anak natin. Matagal na, sigaw ng isang lalaki. Pero natatakot tayo, patuloy ni Larry. Dahil may baril sila, may pera, may kapangyarihan. Tahimik ang lahat. Pero may isa tayong bagay na wala sila, dagdag niya. Ano? Tanong ng isang babae. Isa't isa, sagot niya. Napatingin ang mga tao sa paligid. Kahit anong lakas nila, wika ni Larry, hindi nila kayang tapakan ang buong baryo kung magkasama tayo. Lumapit ang isang matandang magsasaka. Anak, sabi nito, naranasan na namin yan noon. Lumaban kami, natalo kami. Dahil nag-iisa kayo, sagot ni Larry. Ngayon hindi na. Inilahad niya ang plano ni Don Ricardo. Ang pagputol ng buong kagubatan. Ang pagtatayo ng plantasyon. Ang paglikas ng mga pamilya. Nagbulungan ng mga tao. Nag-alala. Nag-init. Kung mawawala ang gubat, sigaw ng isang ina. Saan na pupunta ang tubig natin? Saan natutubo ang ani? Dagdag ng isa. Tama, sagot ni Larry. Kaya kailangan nating kumilos. Iminungkahi niya ang mga hakbang. Pagbabantay sa gubat. Pagdodokumento ng pagputol. Pagsusumbong sa mga ahensya. Sabay-sabay na pagtanggi sa sapilitang paglikas. Hindi madali. May mga umatras. May mga natakot. Ngunit mas marami ang tumindig. Binuo nila ang Bantay Ripoco. Isang grupo ng mga boluntaryo. Mga magsasaka. Kabataan. Mangingisda. Kababaihan. Tuwing gabi, salitaan silang nagbabantay sa gilid ng kagubatan. May dala lamang silang flashlight, pito, at tapang. Isang gabi, habang nagbabantay si Larry kasama sina Tono at Mila, may nakita silang ilaw sa bundok. Track, bulong ni Tono. Narinig nila ang ugong ng makina. Paputol na naman. Agad nilang pinatunog ang pito. Mula sa baryo, may sumagot na pito. Isa. Dalawa. Tatlo. Nagising ang mga tao. Naglabasan. May dalang lampara. May dalang placard. May dalang tapang. Pinuntahan nila ang daan patungong gubat. Hinarangan ng truck. Hindi kayo pwedeng pumasok, sigaw ni Larry. Bumaba ang mga gwardiya. Umalis kayo, utos ng isa. May permiso kami. Wala kayong permiso mula sa kalikasan, sigaw ni Mila. Nagtawanan ng ilan. Ngunit nang makita nilang dumarami ang tao, natigilan sila. Lumabas ang driver. Nako, ayoko ng gulo, sabi nito. Uuwi na lang ako. Umatras ang truck. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tagumpay. Ngunit sa hacienda, nagngit-ngit si Don Ricardo. Mga hangal, sigaw niya. Akala nila matatalo nila ako? Tinawagan niya si Mang Silvestre. Panahon na, sabi niya. Sa kabilang linya, tumawa ang mangkukulam. Ilalabas na natin ang tunay na dilim. Sa gabing iyon, muling nagpakita si Liraya kay Larry. Mag-ingat ka, babala nito. Hindi na lang tao ang lalaban sa'yo. Tumingin si Larry sa bituin. Umigpit ang hawak niya sa bato. Handa na po ako, bulong niya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang susunod na laban ay hindi na basta piket o sigawan.
Ito ay laban para sa kaluluwa ng Ripoco. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ng Baryo Ripoco. Isang umaga, nagising ang mga tao sa tunog ng mga makina. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 10. Mga truck, mga backhoe, mga chainsaw. Sa paanan ng bundok, nakahanay ang mga sasakyan ng hasyenda. May kasamang pulis, may dalang papel, may tatak, may pirma. Demolition, reforestation project, development area. Magagandang salita. Ngunit sa likod nito, pagkawasak, tumakbo si Larry papunta sa gitna ng baryo. Tinawag ang Bantay Ripoco. Isa-isang dumating ang mga tao. May kaba, may takot, ngunit mas nangingibabaw ang tapang. Sa unahan ng hanay, lumapit si Don Ricardo. Naka-Amerikana, nakangiti, kasama ang mga abogado. "Larry," sabi niya, "hanggang dito na lang kayo. Tama na ang kalokohan." Humakbang si Larry. "Hindi po ito kalokohan," sagot niya. "Karapatan po naming ipagtanggol ang lupa." Tumawa ang hasyendero. "Karapatan? May titulo ako." Itinaas ni Larry ang isang folder. "May kopya rin po kami," sagot niya. "Mga dokumento ng lumang kasunduan, mga ebidensya ng ilegal na pagputol, mga pirma ng baryo." Nagulat ang ilan. Dinala iyon ni Apo Isko. Tinulungan ng mga guro. Tinulungan ng mga voluntaryong abogado. Hindi inaasahan ni Don Ricardo. Ngunit hindi siya umatras. "Walang silbi yan," singhal niya. "May kaibigan ako sa itaas." Sa sandaling iyon, umitim ang langit. Humangin ng malakas. Umikot ang alikabok. Mula sa bundok, lumitaw ang maitim na ulap. Nandoon si Mang Silvestre. Nakaitim. May hawak na baston na may bungo. "Nandito na ang katapusan mo," sigaw nito kay Larry. Naramdaman niya ang lamig, ang takot, ang bigat. Lumapit si Liraya. "Panahon na," bulong nito. Buong puso, ipinihit ni Larry ang bato sa palad. Umikit siya. Hindi niya inisip ang galit. Hindi niya inisip ang paghihiganti. Inisip niya ang kanyang ina, ang kapatid, ang baryo, ang gubat, ang kinabukasan. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa lupa. Umakyat sa mga puno, sa mga damo, sa mga bato. Parang libo-libong ugat na nagdudugtong. Sumigaw si Mang Silvestre. Nabali ang baston. Nagmistulang abo ang itim na ulap. Nagsitakbuhan ang mga tauhan. Nanghina si Don Ricardo. Napaupo. Parang nawalan ng lakas. Dumating ang mga opisyal mula sa lalawigan. May dalang warrant. May investigasyon. May kaso. Isinara ang operasyon ng hasyenda. Inaresto si Mang Silvestre. Sinampahan si Don Ricardo. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting gumaling si Aling Rosa. Nakapag-aral muli si Nene. Nabigyan ng protektadong status ang kagubatan. Naging eco-farm ang bahagi ng lupain. Ang mga magsasaka ang namahala. Si Larry ay nanatiling tindero ng kamote. Ngunit hindi na siya inaapi. Hindi na siya kinukutya. Iginagalang na siya. Isang hapon, umupo siya sa ilalim ng balete. Kasama si Liraya. "Tapos na po ba?" tanong niya. Ngumiti ang engkanto. "Hindi,"
Sagot nito, ang laban para sa kabutihan ay walang katapusan. Pero ngayon, dagdag nito, may pag-asa na. Tumingin si Larry sa araw na lumulubog, sa baryong muling nabubuhay, sa mga batang tumatakbo, sa mga punong muling sumisibol. Hinawakan niya ang bato. Hindi na ito kumikislap. Tahimik na, payapa, parang pusong natupad ang tungkulin. At sa Barrio Ripoco, ang kwento ng isang tindero ng kamote na pinagtawanan noon ay naging alamat ng tapang, kabutihan at pagbabago. Wakas.